under na ako kay Colonel Noel Buwan. Ano rin yung, paano mo nakuha yung gold medal? Yun na, yung Gold Cross. Yung panahon ni Colonel Buwan, operasyon din yun na doon sa Barangay Makiri, Lantawan, Basilan Province. Mga kailan yun? Way back. April yun, April 8, 2004. 2004, yes, 2004. Doon din yung pangalawa ko na encounter na surprise namin yung kalaban. From Barangay Makiri, may 100 meters pa na ilog bago kami nakarating doon sa yung lakad namin. Kasi pagdating doon sa bahay, may bahay doon sa kabilang ilog. Doon pala yung target, nandun pala yung mga kalaban sa bahay, nakatulog lang. Ano yung mission nyo noon? Operasyon yun. Operasyon yun. Kasi may info doon na yung kay Commander Hamsar J. Saleh, yung the most wanted terrorist sa buong mundo, pang-anim siya. International, $1 million yun. Yun yung sinabi sa briefing nyo? Ayun ang sinasabi na may target doon na dyan ang area nila, may naka-info. Kaya automatic, kami, kuha na yung Sir Buwan, sabi niya, prepare kasi may lakad tayo. Kaya, siya yung battalion commander, ground commander. So, kasali siya doon sa yung ilog, magsakay ka doon sa balsa, dalawa-dalawa lang. Balikan na naman yung tropa. Yun yung tawirin nyo? Oo. Dalawa, kuha yun, 100 meters yung ilog, doon dagat na. Pagdating doon, siyempre, alam mga ranger, tahimik talaga yun maglakad. Paano oras nyo pinasok yun? Mga 10 yun, 10 AM ng umaga. Tapos doon pala, yung bahay pala, yung may-ari doon, yung anak niya, Abusaya pala, kasama ni Hamsir Rizali. So doon pala siya sa bahay, nagpahinga pala sila doon. Doon namin na-surprise. So, doon, nakuha namin yung encounter doon. Ilang team kayo doon? Yung first time lang na kami na nahawol na una, kami yung nakabangga doon. 7 kami. Paano nyo nalapitan yung bahay? Paano yung pangyayari? Siyempre, pagdating doon, yung research namin, may pag tuwa namin doon, pala may nakatulog doon na armado. Yun na pala sila ni Hamsi. Pero, barangay yun? Barangay Makiri, oo. Kuha na yun, Lantawan Province, Basilan. Walang mga tao doon? Yung sa bahay, mayroon, may mga tao. May mga maraming bahay pa? Nag-isang bahay lang siya. Sa likod yung bahay na yun, high ground na yan. So, nadikitan nyo yung bahay? Nadikitan namin yung bahay. So, anong instruction sa inyo na pasukin? Pag kuha doon, na-surprise namin, yung lead scout, nakita kagad ni Juan, Akaso na may tao, na may armado. Sino yung lead scout nyo na? Si Corporal Akaso, yung Juan. Ako naman doon, yung papel ko doon, hinugot ako doon sa encounter. Sabi ni Sir Buwan, kasama ka kasi biglaan may lakad. Kasama ka sa team. So, admin ka noon? Admin ako noon. Kasi sabi niya, kunin mo yung Ultimax na baril, yun ang dalhin mo kasi maganda yun kasi may target tayo. Siyempre, international terrorist pala yun si Hamsir Rizali. $1 million siya. Halos lahat ng tropa sa armed forces, hinahabol yan dahil sa $1 million plus 5 million Philippine money pa siya. So, ang dollar noon is 61. Yung dollar noon panahon ni Iraq. So, talaga, no? ang total ni Hamsir Raji, total niya, 161 million yun. Yung reward niya. Yung reward niya. Oo. So, pagdating niyo doon sa bahay, paano? Wala sila malay. Wala sila, pagod sila eh. Oo. Pero may lookout sila, pero yung lookout niya, wala din. Naunahan din ang tropa. Nadikitan niyo talaga? Nadikitan. Gano'ng kalapit? Yun na nga hindi ko akalain niya first time ko nakita yung Abu Sayyaf na ito pala yung Abu Sayyaf, ito pala yung si Hamsi. Oo. First time ko nakita yung di ba si Hamsi, kasama man niya sila ni Abugaw, sila ni Isnilo na Pilon, sila yan. At saka yung si Hamsi Rizali, yan ang most
kwan din siya, train din siya sa milisya. So, nadikitan nyo talaga yun. Nadikitan namin. Kanino unang galing ang putok? Ang kami nakauna putok. Pinutukan namin. Volume Tapos 5 kayo? volume fire, wala nang hinto yan. Hanggang, siyempre, pag search, minsan, may mga SOP din na buhay. So, ang nakuha ko doon, yung kapatid ni Amsi, nakuha ko yung M23 niya, kaya si Commander Sally, Sir Sally, yung M23 niya, nakuha ko rin. Dalawa M23 yung nag-recover ko doon. Hindi talaga sila nakareact. Hindi nakareact. Hindi naka... Mayroon nakakuan pero nadikitan siya, nakordon ka agad sa tropa. Oo, nakordon ka agad, wala kaputok. Anong klase ng bahay? Two-story? Two story yung bahay. Pero kahoy. Kahoy. Tapos yung bahay, may pagpasok mo, may entrance siya, may bakod siya na barbwire, pero hindi mo kaya italon. Pasukin mo talaga. Pinasok nyo talaga. Pinasok namin. Parang talaga sinikube nyo yun doon. Sinukyubi namin doon kasi may info man niya, nandyan sila. Wala na kayong guide doon. Wala nang guide. So, Wala nang sa guide. kwarto pa yun, pinasok o sa... May sa kwarto, may sa labas, Yung sa labas, ubos na. ubos na. Wala, hindi na sila nakasigaw. Naka-return fireman pero hindi man, yung kwan, wala na, may tama na. Tama. Mga 30 minutes yung kwan namin pag si QB, before nakuha yung katawan ni Amsi. Kasi yung katawan ni Amsi, dinala pa namin. Kasi may reward yun. Walang nakatalon. May nakatalon na isa, pero yun naikutan mo yung bahay. Yung magtalon sana na isa, nahabol ni Staff Sergeant Kubira. Siya nakabanat doon. So, yun talaga na encounter talaga na yung makita mo talaga ito pala yung Abu Sayyaf. Kasi maraming encounter na malayo. Yun talaga sa bahay, sa QB talaga. Doon na bilor yung CEO ko, si Colonel Noel Buwan. Doon sa nabilor. Kasi international terrorist yung yung Kasama siya doon. kasama sa doon sa loob. Kasama si Sir. Before pagtalo namin doon sa kabila, yung tin company nandito na sa ilog, naka-perimeter na sila doon, nakatago sila doon. Kasi bundok yun sa kabila bundok Baka marami ba? Yun na nga, hindi mo basta man kuya Shamsi yan, dalhin yung katawan ni Shamsi kasi kuan yan, kailangan yan. So kaya dinala namin yung katawan ni Shamsi at saka yung kapatid niya, dinala namin. Tapos pag yung dinala namin doon sa ospital, sa Bascom Basilan Hospital, after that yun na, tinawagan namin si Brigade Commander na ganito, sir, may kuan kami, may malaking isda kami na kuan sir, na score. Kaya pumunta si Brigade Commander, kuan yun, i-verify kung totoo nga si Shamsi man talaga. Pero ikaw, naka-recover ka na. Naka-recover ka. Dalawang M23 yung recover ko that time. Doon mo nakuha yung gold cross mo. Yes, doon ko nakuha. Kinabukasan, pumunta si General Campo siya man yung South Cone Commander. Kinabukasan, i-awardan kami ng Gold Cross Medal. Sa panahon ni President Estrada, pag once may Gold Cross ka, ma-promote ka. Tapos pag once naka-recover ka ng baril, ma-promote ka. Yun ang mga benefits noon sa time. Promote ka rin doon. Promote ako doon during pag-encounter namin doon. Na-promote ako doon. Lahat kami. So, yun yung isa sa mga accomplishment na... Yes po. Saka doon, yun na, board si Sir. Yun na, dahil sa reward ni Hamsi, na-accomplishment niya, nabilor sa din doon. Sa kanya yung awardee for bilor. So, isa yun sa mga hindi mo rin makalimutan talaga. Yan ang hanggang ngayon pag makita ko yung mga interview sa atin, sa mga tropa natin, so di basta-basta na kanya-kanya ang style sa
ako, Karanasan. biglaan man yung, kung hindi ko alam yun na may encounter kami. Kasi operasyon lang yun. May target. So, hindi ko alam na yun na palang mangyari. At saka pinakamalaking high value target. 1 million ba? Kung sa international terrorist siya, most wanted siya sa Asia. Kasi yun ang kalaki yung kanya. Yan malaki yung reward niya. Pero ano yung pinakamalaki? Year 2000, ang yung encounter sa Syokon, doon ako nawundid. Kasi, di ba gisunog yung Syokon, year 2000, nagbaba yung mga MI, pista. Doon sila sa syudad ng Syokon. Barang naggaling sa bundok, nagbaba sila. Ayun, lahat ng mga tropa doon, siyempre pista. Pero may mga nag-impo na mga galing sa mga tropa na may mga armado daw na bumaba galing sa bundok. Ngayon pala, yung mga MI na pala yun. So doon na, maraming patay doon. Yung pista pa, araw ng Syokon. So daming namatay din doon ng mga tropa kasi pista eh. Natsipuin sila, iba umuwi ng kampo, natsipuin na kasi yun na. Yun na nga, bumaba yung mga MI galing sa bundok. Tapos, before yan, nangyari yan, yung incident na yun, galing pa kami doon sa Pilas Island. Sa Pilas Island, island na yan ng Basilan. Encounter din kami doon. Tapos, dinala, may balita, after encounter doon sa Pilas Island, under ni Commander Ustad Basiri. Doon kasama kami, marami kami doon, yung ground commander namin si Major Divino Ripabayo, siya yung ground commander, may 18IB, may 10IB, plus batalyon ng Ranger, 10 Scout Ranger Company, 14 Company, kasi yun na nga, si Ustad Basiri, parang nagkuhan man na gusto niya magira daw, punta kami doon sa Pilas Island, kaya pinuntahan namin. Parang nag-aaya na. Nagyaya na, sige, punta kayo dito kung gusto niyo makigira. So, siyempre, Prepare kayo. yung brigade, Brigade. nag-conduct ng conference na ganito yung kuhan natin. Kasi ito yung Pilas Island. So, marami kami doon. Kasi, yun nga, sabi na, kahit Tinaybi, punta kayo dito, Tinaybi, punta kayo doon, gusto nyo, punta kayo Pilas Island, kaya maggira tayo dito, sabi ni Ustad. So, kasama rin kami doon, kasama yung Ranger. So, nag-briefing kayo. Briefing, oo, na 199% magbangga talaga yung tropa. Hindi namin alam na Pilas Island kasi nagbarko man kami, pero yung kuwan pala, Pilas Island yung target, gabi man yung biyahe namin. Okay. Ikasakay kami sa barko ng Navy. From barko kayo. Opo. Tapos, pagdating nyo doon, Mga dating kami doon, mga madaling araw sa Pilas Island. Pero pag before kami nag-dock doon sa Pilas Island, kasi delikado, nandoon na yung mga swag. Kasi sila na yung nag-secure sa area. Pagdating doon, madaling araw, alas 4, hindi pwede makamove kasi madiliman. Kain muna. Tapos doon na, nag-move na, pagliwanag na, alas 10, alas 6 ng madaling araw, nag-move na. Hanggang nakarating kami doon sa target, alas 10 ng umaga. So, lakad lang yan. Lakad yun, bayong dalan yan kasi kuan man yan, malinis man. May mga puno lang ng niyog. Joint operation din yan. Joint yun. Kasi yung Ranger, first layer, first company, sunod 10 Scout Ranger Company, batalyon. Yung sa likod naman namin, 11 company. Yung doon sa gilid, 18IB at saka 30 So, ang dami nyo. Bayong dalang. Bayong dalang yan. Yung isla. Yung isla. Pagdating doon sa may after, grabing lakad, mga alas 10 na ng umaga. Pagdating doon sa area, makita mo na yung malinis. Malinis, puta. Hindi siya bundok masyado. May kwan lang, medyo may up and down, pero hindi masyadong bundok. Lumalook out mo yung kwan. Ano yung mga
mga vegetation doon? Mga niyog? kuan ng maniyog at saka yung may mga puno din na maliit lang, medium kuan, pero malinis. Pagdating doon nagtaka kami yung 1 hectare, sobra 1 hectare, 2 hectares, malinis. Tapos may bahay doon. Puta, mayroon pala doon na naglalakad na may baril. Gaano kalayo galing sa inyo? Mga nasa 200 meters. Nakikita, nag-observe kayo? O, paano gidikita ng first company, nakita ng first company, may baril. Doon naglalakad ba? Lapit na, mga ilang meters na lang. Nasa 100 na yata yun. Ngayon, tinawag yung sniper. Ngayon, yung tao na nag-show force na may baril, gi-snipe. Pag-snipe, nag-respawn niya yun. Grabing respawn. Allah, wala nang into yung putok. Kami nga, cover ka man, siyempre cover ka doon sa may kuwan. Mga puno, siyempre, ang puno, maliit man lang. Minsan, yung isang puno, takdo kami. Ang nag-response, hindi lang isang Kalaban. tao. Hindi lang isang tao. Dami na. Hindi namin kaya pasukin yung area kasi lahat ng nakadikit doon na tropa, first company, mga ilang minutes lang, dami nang undid. Dami nang undid. May yung kabatso si Kaduyak, naundid. Dami na naundid doon, mga 5 na. Tawag na naman si Sir Tiaris pa yung battalion commander ng 10IB. Si Sir Tiaris. Tawag na. Tawag na ng reinforce yung yung kunin yung wounded. Pero hindi pa man makuha yung wounded kasi ongoing pa man yung putukan. Tukan. Mga anong oras nag-umpisa? Alas 10 ng maga. Umaga. Oh, hanggang na yan, hanggang hapon na yan. Hanggang kinabukasan na yan. Gabi pa lang, siyempre, gabi lang yung support, ubitin, tapos MJ. O mga 100 meters na kami doon. MJ Japon, bira yung MJ, yung mga kuha niya, sharp nail ng mga kahit kuha, pupunta pa sa amin yung mga buhangin eh. Yun ang nangyari sa Pilas Island. Kinabukasan pa namin nakuha yun, yung pampo. Pero, siyempre, may mga mortar man kami. Siyempre, may ground, yung first company, sila man yung kuhan doon sa ground. Kung sila yung, anong tawag yan? Sila yung, kung ilang yung kuhan doon, nag-monitor doon sa tama ng Forward observer. forward observer. So, Pero wala nang kuhan, wala pang patay. Wala pang patay sa inyo noon, na time nung araw na yun. may wala, wounded lang. Problema yung wounded namin, yun may nangyari, di ba, sa yung tumalon sa chopper na parang nawarsyak siya ba kasi during encounter parang nawarsyak siya kasi mainit yung ilang oras ka na nakadapa sa buhangin. Siyempre mainit yun. Tapos yun pala siya, before nag-encounter doon, may naramdaman siya, yung nilagnat siya. Kaya umakyat yata yung init sa ulo niya, nawarsyak siya. Doon sa gira. Sa gira. Maghanap ng tubig yan. Kung nakagawin yung tubig mo, iligo niya. So, Kayo ulit niya yun. kay Juan, sa first company, na-assign. Yung si Bilsa. Makita niyo pa siya doon na Paikot-ikot siya, pero siyempre warsyak eh. Ngayon, kinuha sa hinuli. Gisinabay siya doon sa pag-ibak ng mga kuhan, pag-ibak ng mga wounded. Ang problema, pag sakay sa chopper, hindi siya na seatbelt. Hindi siya na, kuhan ba, paglipad, di ba? Siyempre, from Pilas Island to South ko, malayo pa yan eh. Mga 1 hour mahigit siguro sa kuhan. Pag sa chopper ka. Yun, nakita niyo yung tubig, tumalon. Yun ang na-missing siya. Yung hindi na-recover. So yun yung epekto niya nung warsak siya. Yun ang epekto niya. So nung nung gabi doon pa rin kayo. Doon gabi doon pa rin kami. Nung Nung gabi. hindi kami makamove, observe lang kami, paputok doon. Kanyon, gano'n. Tapos pag mga alas 12 ng gabi, marinig namin yung marami ng mga sasakyan na dumarating na sa dagat ba. Parang mga kwan, yung marinig ko yung mga pambot. Parang nag-exit na yung kalaban. Yung doon na sila nag-withdraw ba.
Pero kinabukasan, mga madaling araw, mga alas 6, pinuntahan namin yung area, maraming dugo, maraming mga Ano yung kampo? kampo. Kasi naka-tunnel sila eh. May tunnel pala doon, may kuweba, cave ba yun? Pinasok pa namin yung cave, pero wala ng tao. Doon ang kampo nila. Walang patay din na nabutan. Wala kaming mga dugo lang, dugo-dugo lang. After that, mga alas 10, tawag naman dito sa Syukon, Siraway. Kaya yung Syukon, Siraway, yung pista, pinasok sila ng imay. Oo. Doon maraming patay kasi yung imay, lahat binabaril doon. Lahat ng mga maganda kinukuha nila. Inusted sila. Yung mga makita na doon sa poblasyon ng Syukon. Yung lahat ng babae sa palengke, dinala nila. So marami nang patay sa tropa kasi yung 44 encounter. Yung mga 44 doon, 44 nang nagkuhan doon, kasi area man ng 44 yun. So, kaya tinawagan kami, kinuha naman kami sa Pilas Island, dinala naman kami doon sa Siraway, sa yung Syukon. Pagkatapos ng encounter. Pagdating doon, hindi man kami basta-basta magpasok kasi ongoing man yung gira ng 44. So, nakaposisyon na sila. Kami, hinintay namin na mag-withdraw yung kalaban. Kinabukasan, nag-withdraw yung kalaban, yun yung hinabol namin. From, di ba, kuwan man yan. Syukon, Siraway, Sibuko, Balagian. Triple SB yan eh. Hinabol namin yung mga hostage kasi marami man silang dala na mga babae na sa palengke, dinala nila na mga maganda. So, hinabol namin dun sa 2 days na hinabol namin yung kalaban. May sinusundan kay tracking. Mayroon tracking. Grabing tracking. Yung tulugan nila, manindig yung balahibo mo dahil sa yung harburan nila, yung tinulugan nila. Grabe ka Luwang. luwang. Tapos, yung pagpunta sila sa ilog, sinusundan namin, malaman namin na marami kasi yung ilog, grabe ka. Siyempre, pag mag-apak sila sa ilog, marami sila. Yung malabo na yung ilog. Tapos yung mga gitot-brasan, yung nilutuan nila, nandyan pa yung mga yung mga kinainan nila. Sariwa pa. Mayroon pa doon yung mga napkin, yung mga babae siguro, ipang-rape nila doon. Yun ang nangyari, mga after 2 days namin sila nahabol. Ngayon, after 2 days, nabuntot namin yung parang last kwan nila. Ngayon, may nagkakaingin doon na civilian. Sabi ng civilian na, sir, marami sila, sir. Mga nasa 90 plus. Ano, may mga baril lahat. Sir, mayroon baril yung iba, sir, wala man. So, sa 90 plus. Sino yung nangyari doon? Inakyat namin yung high ground. Kasi kung sundan pa rin namin doon sa ilog, malaman naman kami kasi yung ilog, pag mag-apak ka doon, siyempre, magkuha na naman. Nagpaakyat kami, blocking kami doon, tapos yung 15 ni SRC, nag-blocking doon sa high ground. Ngayon, nag-request kami ng ubitin ng MG, ipa-kuha namin doon, pabomba na lang. Oh. Tapos yung first company, yun ang naghabol sa doon sa loob, sa yung mga MI. So, sabi ng Sir Pabayo na wag na buntutan kasi ipabaming natin. Okay. Oh. Yun ang nangyari. Pag bombing, siyempre, may ibigay yung grid coordinate, nandun yung air support. Pagdating doon, pag bomba, nagsigawan, maraming patay doon panahon na yun, yung sa kalaban. Tapos, nung lumikit kami, doon ako naundid. Natamaan ako doon. Anong oras? Nasa mga 12 AM. Yung pag-encounter namin doon sa araw. Araw. 12 PM. Oo. So, pagkatapos ng bombing, pinasok nyo. Pinasok namin. So, doon ako natamaan. Paano mo nalaman na tamaan ka? Paano nangyari? Siyempre, pag marami pa pala na naka-covered, tapos naka-volume fire, doon ako natamaan. Siyempre, stop muna yung operation kasi natamaan ako eh. Sabi ni Pabayo na, ni Sir Pabayo, sabi niya, sino natamaan? So, doon ako natamaan, kaya
Ang hirap naman doon pag matamaan ka kasi iba ka pa doon sa maghanap ka pa ng kaingin kasi virgin forest eh. So naghanap pa yung tropa kung saan ako dalhin na para kudin. Para saan ka natamaan? Dito ako tatamaan dito sa likod. Ito sa batok. Yung sharp nail ng M23 nakatama sa akin. Tumba ka. Pagkuhan ko, sabi ko, mainit man. Kung gano'n ko po dugo naman. So kung may tama ako, sabi ng tropa, i-proceed ako, sabi niya, pagkita, sabi niya, relax lang, kaya mo yan, buddy. So, siyempre, akala ko kasi pag gano'n ko, gano'n din ako dito, baka tagos ba? So, sharp nail ang nakatama sa akin. So, Ikaw lang yung natamaan. ako lang. So, after noon, ikuha naman ako ng Air Force, ng air support, dinala ko sa Southcom. Doon ako na awardan ng wounded medal. Doon. Mm. So, pero yung tropa, tuloy pa rin. Tuloy pa rin yung tuloy pa rin yung pag-ibak sa akin yung tropa, tuloy pa rin yung habol na sa kalaban. Pero yung kalaban na-identify, marami din patay yung sa kalaban. Kasi doon, na-blocking man sila doon sa 15 Scout Ranger Company na blockingan sila doon. So, ang ginawa ng Ranger, lahat ng high ground, inoccupy, tapos blocking doon kasi pababa man sila. So, 2 days na habol namin bago sila nakuha. Bago sila, Tapos, nung, okay. yun na. Tapos, after that, nadala ko doon sa Southcom. Ang tropa na iwan, tuloy pa rin yung encounter. Nung araw ka din mismo na-rescue ng chopper. Tagal pa, after 2 hours pa ako nakuha kasi marami pang malayo pa nilakad namin kasi naghanap pa kami ng pwede malandingan ng chopper bago ako hindi man basta-basta makalanding yung chopper kasi wala man kami mga chinso, wala man, hanap talaga kami ng pwede sila Pero hindi ka na makalakad. makalakad pa ako, kaya pa. Kaya mo pa, no? Kaya pa, oo. Alam mo rin hindi ka mamamatay kahit magtagal yung chopper. Hindi ko man makita sa likod pero ilagyan magagad may mga gamit man, may mga From first aid. first aid man. So, yun. Gaano kahirap, Master, yung ikaw pa mismo ang ma-wounded. Ikaw lang nag-iisa. Ikadami ninyo. Yun nga nagtaka nga ako bakit ako pa natamaan bakit marami man kami pero ako man natamaan. So, before ako mag-sabox doon sa operasyon, nagdadasal man. So, ganun siguro. Yung bala, hindi man natin makuha kung saan siya. Wala man pinipili. Diba? So, yun ang mga narasan ko during operation namin doon sa yung pag-responde namin doon sa Siokon, Sirawai. Yung pinasok yung lugar nila na gisunog ng mga MI. So, talagang grabe rin yung pagpanunog nila doon. No? Maraming kawawa yung mga sibilyan. Yung mga sibilyan doon, yung sinakyan namin na chopper na paghati doon, yun din ang kuha ng mga patay. Ibak. Doon na sa town nila, nakabulagta lang yung mga tao doon. Tapos gisunog yung palengke, mga tindahan, mga establishment. Kaya yan ang hirap kasi hindi na monitor yun. Bakit bumaba yung grupo na MI halin sa bundok, hindi na monitor. Doon pumunta sa town ng Juan na ganun. Na bigla lang, hindi na monitor. So, yun ang kuan ko, yung hindi ko makalimutan sa buhay ko. First wounded mo yun. First wounded.